Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 24, 2024, Martes. At tayo po ay nasa ikasyam na araw ng ating pong pagsisimbang gabi. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 7, verses 1 to 5, verses 8 to 12, and verses 14 to 16. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ilang oras na lamang po at mamayang gabi ating sasalubungin na at ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating Mesiyas, ang ating tagapagligtas. Samantala, ngayong umagang ito sa aklat ni Samuel, no, ikalawang aklat, saan si David ay nagnahangad na ipagtayo ng isang templo ang kaba ng tipan dahil nakita niya kung gaano siya pinagpala ng Diyos at nakita niya na siya ay nasa isang mahagarang palasyo samantalang ang kaban ay nasa nasa isang kubol lamang. At kaya hinangad niya na ipagpagawa ito ng isang tirahan o lagakan na sa ganon ay mas mapapurihan niya ang Panginoon. At ito naman ay ikinatuwa rin ng Panginoon kung kaya pinangakuan niya si David na mula sa kanyang lahi ay magmumula ang isang tagapagligtas, ang tatawaging hari magpakailanman. Tunay nga po na talagang kung ikaw ay mananatiling tapat na naglilingkod sa Diyos, at hindi mo makakalimutan ng iyong katayuan kung sino ka sa harapan ng Diyos. Ito naman ay lubos na kalulugdan ng Diyos. At kapag ang Diyos po, natutuwa sa ating pagtalima sa Kanya, pinapalitan niya ng iba yung pagpapala o binibigyan niya tayo ng iba yung pagpapala upang nang sa ganon ay patuloy natin siyang mapaglingkuran ng may pagpapasalamat sa Kanya. Kaya, habang inihintay natin ang oras ng kapanganakan ng ating Panginoon, atin din gunitain kung ano nga ba yung mga naipagkaloob sa atin ng Diyos. Ano nga ba yung mga natanggap natin mula sa Diyos na kahit na hindi natin deserve ay ibinigay pa rin sa atin. At may mga pagkakataon na sa kabila ng kabutihan ng Diyos ay nagagawa pa rin natin siyang talikuran, nagagawa pa rin natin na lumayo sa Kanya,
Pero ganun pa man, nananatili pa rin ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Alalahanin nawa natin ito nang sa ganun, isa sa dahilan na magtutulak sa atin para magtungo sa pagdiriwang. Tumalo sa misa ay dahil marami tayong dapat na ipagpasalamat kung paano tayong hinango ng Diyos sa ating kahinaan, paano niya tayong pinatawad sa ating mga kasalanan, at kung paano niya tayong lubos na pinagpapala. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.